Kung akala mong ang mga walis tingting ay para lang sa kalat, pagkatapos mong marinig ang kwentong to, baka maglagay ka na rin sa bintana mamayang gabi. Sa isang gabing tahimik, isang simpleng binata ang makakakita ng isang nilalang na kahit tagal nang gumagala sa dilim. Isang nilalang, gutom hindi sa laman, kundi sa buhay ng ipinagbubuntis. At sa gabing yon, isa lang ang panangga niya. Isang lumang walis tingting. Pero sapat ba yun para iligtas ang atin niyang nagdadalang tao? Kung gusto mong malaman ang buong kwento mula sa unang tiktik hanggang sa huling sigaw, tapusin mo to, huwag kang bibitaw. Dito lang yan sa Salindilim, kung saan ang iyong kwento o ni naman ay ating isasalin sa dilim. Unang kabanata, ang kwento ko ang umpisa ng lahat. Alam mo yung pakiramdam na kahit wala kang ginagawa, parang may nakatingin sa'yo? Ganun yung gabi na yon. Pero teka, bago ko ikwento ang lahat ng nangyari, ipakilala ko muna ang sarili ko. Ako si Elmer, 19 years old. Simpleng estudyante, mahilig sa basketball, computer shop, at mga kwentong horror na madalas kong sinasabing, naku, gawa-gawa lang yan. Hindi ako naniniwala sa aswang, sa multo, o sa mga pamaihin. Ewan ko, siguro kasi hindi ko pa nararanasan. Hindi pa, noon. Pero ngayong gabi, babaguhin ko yung paniniwala mo. Kasi minsan, hindi mo kailangang maniwala agad. Ang kailangan mo lang ay isang gabi para magbago lahat. Si Ate Leti at ang buntis na katahimikan. Nangyari to 2 buwan bago graduate si Ate Leti. Oo, nag-aaral pa siya nang mabuntis siya. Pero mahal nila ang isa't isa ni Kuya Dario. Kaya kahit papano, masaya pa rin kaming lahat. Si Kuya Dario, isang security guard. Gabi ang pasok. 6:00 pa lang ng hapon, naka-uniforme na yan, bitbit ang flashlight niya, at paalis na. Ako ang inaatasan niyang magbantay kay Ate Leti habang wala siya. Elmer, ikaw muna ang tagapagbantay natin ha. Sabay abot sa akin ng walis tingting. Akala ko nung una, joke lang. Lalagyan mo ng tingting yung bintana, pintuan, tsaka kisame. Huwag mong aalisin hanggang bukas ng umaga. Ha? Para saan naman yan? Hindi para sa ipis. Para yan sa hindi mo nakikita. Seryoso si Kuya Dario noon. Ramdam ko. Pero tinawanan ko lang. Nagkibit balikat pa nga ako eh. Pero nung umalis siya at bumalik ako sa loob ng bahay, dun ko unang naramdaman yung bigat ng hangin. Tahimik. Wala kang maririnig kundi langit-ngit ng kahoy sa kisame. Tsaka marahang huni ng mga kuliglig sa labas. Hanggang sa may sumingit na ibang tunog. Tik. 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 Sa una mahina lang, pero unti-unting lumalakas. Parang may paos na ibon na umiikot sa bubong. Pinilit kong itulog. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Pero habang nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung huni. Hindi nawawala. Pagbukas ko ng mata, parang may anino sa bintana. Agad kong kinuha yung tingting na iniwan ni Kuya Dario. Hindi ko pa nailalagay noon sa bintana. At sa totoo lang, parang ang bobo lang ng ideya. Pero ginawa ko pa rin. Nilagay ko yung tingting sa mga bintana. Pinatong ko rin sa ibabaw ng pintuan. At yung kahoy na trapal sa kisame, nilagyan ko rin sa gilid. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka naniniwala sa ginagawa mo, pero parang may parte sa iyo na nagsasabing, mas mabuti ng sigurado? Ganun ako noon. Bulong at alingawngaw. 2:00 na ng madaling araw.
Hindi pa rin ako makatulog. Tumabi ako sa ate ko. Nakahiga siya pero kita mo sa mukha niya na hindi siya makapaliga. Parang may mabigat sa dibdib niya. Elmer, ang bigat ng tiyan ko, bulong niya. Relax ka ron ate, baka puyat ka lang, sagot ko habang pinupunasan siya ng malamig na bimpo. Pero habang hinahaplos ko ang lakot niya, may biglang kumaluskos sa bubong. Tumigil kaming pareho. Walang gumalaw, walang nagsalita. May pusa lang yan, bulong ko sa sarili ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na lahat ay normal lang. Pero nang narinig ko ulit yung tik, 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 nahuni. Hindi na ako kampante. Tumayo ako, kinuha ko ang flashlight, pinuntahan ko ang sala, inikot ko ang ilaw sa kisame, sa bintana, sa likod ng pinto. Wala. Pero nang itapat ko sa kisame ulit, may malaking bakas ng paa, pero pabaliktad. Doon ako napatakbo pabalik sa kwarto. Ang gabing walang katapusan. Pinagtabi ko na ang lahat ng tingting. Nilagay ko sa paligid ng higaan ni ate. Parang may maliit kaming fort. Ako mismo ang umupo sa gilid niya. Hawak ko ang flashlight sa kaliwa o tsilyo sa kanan. Walang mananakit sa iyo ate, kahit anong klaseng tik-tik pa yan, bulong ko. Pero kahit ganong katapang ang salita ko, ang totoo, nangangatok na ako. Pawis na pawis. Hindi ko alam kung takot lang to o may bumubulong sa likod ng tenga ko. Tik, tik, tik. Sa mga oras na yon, hindi ko na alam kung saan galing ang tunog. Parang umiikot. Minsan nasa taas, minsan nasa gilid, minsan parang nasa likod ko na. Pero isang bagay ang sigurado ako. May gusto siyang kunin. At hindi ako papayag. Bitin talaga. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ilike mo naman ang video na ito kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari. At kung may parting tumindig balahibo mo, mag-comment ka sa baba. Malalaman mo sa ikalawang kabanata kung sino ang nilalang sa bubong. Tik-tik lang ba siya o mas malupit pa?